So mga par, matapos nga po mag-viral sa Japan at Pilipinas, na posible magbago ang isip sa fight plan ng Team Inoue at unahin nito mga idol na labanan ang bagong WBC Featherweight Champion Stephen Fulton kaysa sa WBA Champion na si Nick Ball dahil nga mas easy fight itong si Fulton matapos niya ito walisin sa kanilang unang laban. Subalit tila gusto harangan mga idol ng number 1 WBC Featherweight mandatory contender na si Bruce Carrington ang bakbakan ni Inoue at Fulton. Ano yung mga idol? Talagang ipiperso nito ang laban niya kay Stephen Fulton sa lalong madaling panahon. At sana daw mga idol wag na tumakas at gumawa ng paraan si Fulton para hindi matuloy ang kanilang laban dahil obligasyon daw nito mga idol na labanan si Carrington. Walang choice daw si Fulton kundi lumaban dahil bagong kampiyon siya. Dapat magdepensa muna ito bago maghanap ng isang unification fight. Kumpiyansa mga idol si Carrington na sa kanila ni Fulton siya talaga ang lamang sa bilis, lakas at boxing style. Hindi daw siya kagaya ni Figueroa mga idol na kung hindi makasugod hindi makapuntos. Marunong daw si Carrington makipaglaban sa labas at dikdikan na bakbakan. Kaya pipilitin niya daw talaga mga idol na makuha ang laban kay Fulton para sa kanyang next fight. Kaya wala munang Fulton si Inoue mga idol. At tila wala din choice ang Hapones kundi labanan si Nick Ball kung gusto niya kaagad maging kampiyon sa 126 pounds. Sa kabilang banda naman mga idol, women's pound for pound boxer na si Clarissa Shield panalo sa naging laban nito kontra kay Perkins at nakakuha ito mga idol ng history sa boxing sports matapos kilalanin mga boss bilang 3 division undisputed champion sa women's category kung saan sa naging bakbakan mga idol tila ang heavy contender pa na si Perkins ang mismatch sa bakbakan. Sa mga hindi po mga idol nakakalam kay Shield, isang middleweight fighter lamang ito, umakyat ito ng heavyweight dahil sa wala na makatalo sa kanya sa 160 pounds. Pero kita sa laban nito kay Perkins mga idol na umaangat pa rin talaga ang lakas ni Shield sa bakbakan. Makailang beses nito yanigin si Perkins lalo na sa round 10 mga idol. Matapos kumonekta ang sulit na kanan ni Shield, halos lumipad ang mundo ni Perkins. Bagsak ito sa canvas. Kaya panalo po si Shield mga idol sa isang lopsided unanimous decision. Samantala sa naging undercard naman ni Shield at Perkins mga idol sa bakbakan ni Moore at Lacey. Kaya agaw pansin ng kanilang bakbakan mga boss. Imbis kasi boxing sports, nauwi sa wrestling ang bakbakan. Pagdating kasi ng 8 rounds mga idol, biglang niyakap ni Lacey itong si Moore. Yung yakap na may kasamang tulak na palabas ng ring. Plano pala nito is smackdown si Moore. Yun nga tumilapon sila sa labas ng ring. Bumilang naman ang referee mga idol ng mandatory 20 seconds count. Pero hindi nakabalik ang malakas na si Moore sa ibabaw ng boxing ring. Dahil sinadya pala ito na daganan ni Lacey para hindi ito makaakyat sa ring. Strategy ito para mauwi sa draw ang laban. Matatalo na kasi si Lacey mga idol. Pero nahalata ng referee ang galawan mga idol na Lacey at kaagad tinawagan ito na disqualified sa laban. Kaya nakuha po ni Moore ang panalo dito. Disqualifying